Magandang araw po mga Lods at welcome back po dito sa channel natin. So dito po makikita nyo po Smart Battery Charger. So yun po ang pag-uusapan natin ngayon. Kung paano ba natin ito gagamitin. So lalo na po sa mga kasular natin. Ito mga Lods, magandang gamitin po ito sa solar power natin. So mostly po ang gumagamit po dito is para po sa pag-charge po talaga sa battery. Pero yung main reason natin dito na bakit gumamit po tayo ng ganitong klaseng smart battery charger. Kasi po, minsan po, mayroong makulimlim at hihina po ang solar natin doon. Lalo na kung may bagyo pang darating, hindi natin maayos na magagamit po ang solar power natin sa bahay. Kaya isa pong alternative na nakakatulong po. Brand po dito is Paxor Smart Battery Charger. So marami pong klaseng battery charger po na makikita nyo sa online. Pero ito yung pinakamaganda na nakita ko. So gagawin po natin ngayon, bago po natin i-actual ito sa pagtatapping doon sa solar system natin. Titingnan muna natin dito mga Lods kung paano ba to gagamitin. So dito pa lang sa harapan mga Lods, pakikita nyo, pwede mong gamitin sa 12 volts at saka sa 24 volts na battery. Tapos ang maganda pa dito, umabot po sa charging na 12 ampere. Ang pagkakarga sa battery. Halos katumbas po sa 3 pieces na 100 watts na solar panel. Kasi ang IMP sa isang 100 watts na solar panel nasa 5.41. So ipagpalagay natin almost 15 to 16 ampere ang makakarga niya sa battery. Halos katumbas po ito mga Lods kasi nasa 12 ampere. Tapos sa 24 volts naman 6 ampere ang makakarga. Tapos ang battery po na magagamit, halos lahat ng battery ay pwede mong gamitin. Pwede sa car truck, makikita mo dito, car truck, AGM, so mga absorbent glass mat na battery, pwede sa motorcycle, pwede sa LiPo4, at saka may repair. So ang repair po dito mga Lods, kung sakaling nasisira ang battery, pwede niyang i-repair, pero hindi naman lahat talaga. Kung damage na talaga ang battery mo, hindi na niya ma-restore. Pero kung katamtaman pa, pwede niyang ma-repair po at mabalik yung recondition sa battery. So dito, makikita mo, mayroon siyang tinatawag na MCU control. So ang ibig sabihin dito, microcontroller unit po ang ibig sabihin po niya dito. So mayroon siyang mga small po na microchip o mga CPU. Kaya nagiging smart po ang battery charger na ginagamit po dito. Tapos mayroon siyang temperature detection. Para kung mag-overheat po siya, automatic po siyang masya-shut off. Tapos mayroong repair mode. Ito yung maganda kasi nare-repair pa ang battery natin habang kinakargahan natin. Tapos, meron siyang fall protect. So, dito po, makikita na sa baba, 7-stage microprocessor controller. Ang ibig sabihin doon, dadaan po siya sa 7 stage para ma-recondition niya mabuti ang battery natin. So, mamaya i-extend natin. Tapos, professional automatic switch mode. So, automatic po, mga Lods. Kung sakaling hindi mo mapindot, automatic. Pero, kailangan i-set up pong mabuti po ito. Pero, madali lang pong gamitin. Tapos ito, ang mga ma-charge natin ng mga battery, yung AGM, GEL, SLA. Yung SLA naman to, yung mga sealed lead acid battery. Tapos with deep cycle, LiPo4, and lead acid battery. O yan. Tapos ito yung maganda mga Lods, meron siyang overheat protection. Kaya meron ditong temperature detection. Kaya pag sakaling masobrang init po ang gamit natin, so walang problema kasi may protection sa overheat. Tapos may protection din sa overcharge. Ito yung pinakamaganda mga Lods kasi ang overcharge, may sariling HBD pala ang battery charger na ang ganitong klase na battery charger. Kaya kahit pabayaan mo ito, hindi mo mag-overcharge ang battery natin kasi meron siyang overcharge protection. Tapos may short circuit. So sakaling magka-short circuit po ang linya dito, may protection. At saka meron ding reverse polarity protection. Sakali pong mabaliktad yung positive, negative sa paglalagay ng battery, pwede niyang maprotektahan. Tapos, maximize battery life. Ayun, maganda po para lalong tatagal ang battery natin. Tinutulungan niyang maging mataas ang buhay ng battery. So, dito po, bubuksan natin. Ang kulay sa battery charger natin, mga Lods, dalawa. Isang yellow at itong pula. So, depende po sa inyo kung anong gusto nyong kulay. Pero ang pinili natin, buksan na natin para makita sa loob. So, ito ang clip para sa battery. Yung manual.
Tapos ito po mga lods, ito ang napili natin na kulay, kulay pula. So dito sa harapan, makikita mo, may plug po siya na para sa 220 sa AC input natin. Tapos dito sa harapan sa taas, ito naman ang i-clip natin mga lods para doon sa battery. So positive, negative. Tapos makikita mo, ito yung sinasabi na 7 stages. Dito mag-umpisa hanggang matapos dito, kaya magiging recondition palagi po ang battery natin. Tapos ang style po niya dito, naka-touchscreen po, hindi push button para sang sensor. So touchscreen po ang gamit kasi magsisili ka dito sa kung anong battery ang i-charge mo. Tapos ang brand, yan makikita. Paxor po at naka-glass pa. Talagang magandang klase po ang nahanap natin na battery charger. Ayan. Tapos yung manual natin mga lods, ito napakalit, tabang-tama lang. 3 pages lang po ang manual natin. 1, 2, 3, madali lang po. Dito, ibang language na po ito. Dito makapal pero ibang language, pabalik-balik. Pero dito po, 3 lang. Saka madali pong gamitin ang battery charger natin. So, ang mga specification, makikita mo dito. So, ang LCD display, yan po, makikita ang LCD. So, mamaya, testing natin ito ngayon. So, may display po siya na temperature para ma-detect kung gaano kainit ang battery charger na ginamit natin. Tapos, na-indicator kung 12 volts o 24 volts bang ginamit mo. Tapos, ang amperahe, nakalagay rin, makikita. Tapos, ito naman yung repair, makikita, off, full. Ito naman yung dissolution sa battery, makikita rin. So, ito po mga lods, makikita. So, dito po sa likod, ito ang pinaka-importante kasi marami pong charger sa online. Ito po ang pinakamagandang nakita ko. Kadalasan po kasi nakikita ko, ito pakita ko po sa inyo, nakita ko sa likod. Yan. So, dito po makikita mo ang nakita natin. Ito po, pakita, papalapit pa natin para makita. Yan. Naka 100 to 240 volts ang pwede mong gamitin, 50 to 60. Ang max po niya ay 150 watts. Ito yung pinaka tamang-tama. Kasi yung iba, kadalasan umabot sa 200 to 400 watts. Hindi na yun maganda gamitin kasi magbabayad tayo doon. Kasi Dio, ang isasaksak natin ito sa Meralco na linya, Dio. So, tamang-tama lang ang 150 watts. Tapos, makikita mo rin dito na naka 12 ampere. Kadalasan po sa mga charger nasa 4, 6, 8 lang. May bago 10 nakita ko pero mas maganda ito. Nakita ko taga 12 ampere. Nako, malaki po itong 12 ampere sa ganito. Nakakatulong po ito sa paggamit natin sa solar. Tapos ito yung pinaka-importante nasa baba. Medyo palapit pa natin para makita. Ito, pinaka-importante po. May makita ba? Yan dito sa baba. Ang rated po dito, hindi ko alam kung makita kasi medyo blurred. So, ang nakalagay po is 6 AH to 30 AH kung motor. Pwede. Tapos dito sa car naman is 30 AH to 200 AH po mga load. Tamang-tama kasi ang battery natin, nakaabot tayo sa 200 AH. Dalawa po ang battery natin na nakaparallel kasi 12 volt system gamit natin. Tamang-tama kasi kadalasan pong nakita ko sa charger nasa 100 to 150 AH. So, madali pong uminit yun kapag ginamit mo sa excess ka sa AH. So ito, kayang-kaya kasi 200 is pong nakalagay. Yun ang importante kasi ang plano natin, alternative use natin ito sa solar natin. So yan po. So sa ngayon, gagawin natin, i-supply na natin. So yung sarapan nakita nyo, medyo i-up ko na lang. So yan po ang battery. Yan. Ang battery natin, sa awa ng Diyos, maganda po pagka alaga natin kasi 1 year na po ang battery natin, so far so good. Maganda pa rin gamitin ang battery natin. Ilalagay natin sa plug-in para makita natin kung ilang konsumo ginagamit dito. So may outlet na tayo, isaksak ko na lang siya dito. Yan. Tapos isasaksak natin ang charger natin. Battery charger. Yan. So makikita ba? Ang battery charger natin mga lods, may blower po siya sa ilalim. Kaya hindi po siya bastang uminit ito. Bumublower po ito. So kung hindi pa nagamit ito, wala pa munang blower. Pag nagamit na, kusa nang bubuga yung palabas ang blower po niya dito. Tapos makikita mo dito, naka-off po. Tapos bago mo ito isaksak sa charger natin, dapat nakasilik ka dito. So ang pagsilik nasa center po mga lod. Kung EGM ba ang gamit mo na battery, sa car battery, sa moto,
LiPo4 o sa repair ka ba? So dito nakalagay repair kasi ginamit natin, sinubukan. So ipakita ko muna sa inyo na ang gamit natin is gel battery. Ang gel battery po nakalagay po sa car na design. So pakita ko na lang po sa manual. Ang manual natin sa car. Nakalagay po dito. Ayan po, car. Palapit ko. So diyan nakalagay ang car battery mode is naadyan ang gel natin mga lods. Yan, gel. Nakalagay. So diyan natin nakalagay ang mga gel, silted acid, with deep cycle. At saka yung calcium battery. Kung calcium battery gamit mo, napaka-useful. Pwede kang gumamit dito mga lods. So ang sabi doon sa manual, can protect short circuit. So susubukan din short circuit. Ilagay natin sa 220 dyan. O yan, naka-energize na yan mga lods. So standby use. O mga lods, 2.1. Napakaliit. Nakakatulong na ito sa solar natin. Kapag saksak mo ito sa Dio, sa Meralco, almost 2.1 watts lang ang nagagamit kapag hindi pa ginamit sa battery. Oh, yan. Ito ang standby use. So, ang sabi natin, pwede bang makaprotect? Ayan, diyan ko na nilagay. Kapag may short circuit, ano ba? So, gagawin natin, i-short circuit natin ito, mga lods. So, anong mangyayari? Ganun natin, makikita ba? Ganun natin, para makita. Short circuit. So, yung positive, negative, is short circuit. Kasi yung sabi sa manual, can protect short circuit. Oh, yan. Nag-arrow po, mga lod. Naka-short circuit. So, napaka-safety. Oh, nag-alarm. Okay. Yun ang maganda. Nakakaputik. Safety tayo. Tapos, ang next natin, sa battery. So, iangat kong camera. Hindi makita yung terminal natin. Okay. Yan. So, ang sabi natin, sakali pong nagkabaliktad, baliktad natin. Nandun ang pula. Doon ang positive, ang negative. Kasi, susubukan natin ang protection. Sabi doon, can protect reverse polarity. So, susubukan natin baliktarin. So, itataping natin dito. Baliktad po ito ngayon. Mga lods, ang negative natin nakalagay sa positive. Tapos sa positive, nakalagay sa negative. Kasi, titingnan natin kung nakaka-protect ba ito sa protection. Kung sakaling na baliktad o na reverse. So, ayan po, error na naman. O yan, baliktad dyan mga lods. Nag-alarm. So, safety. Yun ang maganda. Sakaling mabaliktad, so safety talaga tayong gamitin ito mga lods. Sa solar tayo kasi ang gamit natin dito, kadalasan dito ginagamit para pagkakarga po sa sasakyanan, sa motor o sa iba po ang alternative natin. Sa solar natin ito gagamitin. So sa ngayon, yung function muna ipapakita natin. Tapos, o yan, okay na to yun mga lods. So gagawin natin, tatagalin ko muna ito, yung supply. So ang battery charger natin na Paxor mga lods ay pwedeng mag-detect na ilang voltahe katulad yan, hindi na, wala pong, yan, tinanggal natin yung sa AC input. So, para malaman natin ang battery, katulad ito, battery po ito na 12 volts. So, i-clip lang natin ito para makita natin kung ilang voltahe. So, yan, yan po, nakita nyo na. So, hindi yan naka-plug, mga lods. Parang voltage indicator po. Yan, naka 12.6 po ang battery natin sa gel type. Tapos 32 temperature yung dito sa loob. O yan. So makita mo po dito may mga percent po kapag nagkakarga 20, 40, 60, 80, 200. So naka 100%, 12.6 po ang battery natin. So ang gagawin natin, mag-testing na tayo sa pagkakarga kung paano dito gagamitin. So sabi natin, nakakar po ito. So, bago po isetting mo ito, dapat nakatanggal mo na yung terminal. Ito. Huwag mo nang ilagay ang terminal kahit isa. Para makasitting ka. Tapos, isaksak natin sa 220 itong plug natin. Yan, nakasaksak na. Yan, makita ba? 2.1 ang gamit. So, ang gagawin mo lang mga lods, kasi gel type battery gamit natin. Yan. Ipindot mo lang ang mode. Kasi, car ang gamit natin. Yan, repair yan. So, ganunan mo lang. Yan, EGM, car, motor yan. Kung LiPo4 battery mo, tapos gusto mong i-repair. Sa repair pala po, mga lod, aabot ng 16 hours kung gusto mong i-repair ang battery. Tapos, babasahin mo na lang sa manual, mga lod, madali lang. So, ganito lang kasimple, mga lod. Kasi ang gamitin ng battery, gel type. Sa car tayo, yun ang pinakita ko kanina. Yan, EGM. So, car. Yan na po. Tapos, isasaksak na natin ang
charger natin. Ito, kasi tinanggal natin yung positive. Dito po, nag-uumpisa siya sa dissipation. Dito sa pinakauna. So, aabot pa ng 5 minutes, mga lods, bago siya makatapon siya dito sa nakalagay na SS. So, titingnan natin yung pito na sinasabi ng smart charger. So, dito sa manual, pakita ko mga lods. So, dito po, medyo may kaliitan. Ito po, nakikita. The 7-stage charging process, mga lods. Yan. So, medyo madilim. Yan. So, ang una po, may nakalagay dito, ang nakalagay dito is battery dissipation. Yun ang una po niyang gagawin. So, dito siya umunang mag-start sa this ang nakalagay. Pag natapos ang umilaw ito sa pangalawa na naman. So, ngayon po, nasa this pa to. Ito ngayon, nasa stage 1 pa siya. Pag pumalo siya dito sa pangalawa, yan, naka-standby siya. Yun ang sinacharge sa battery, yung this. Itong SS na ito, wala pa. Pero yung SS po, ang marking dyan, ang tawag po dito ay soap. Nakalagay po dito is soap start charging po, mga lods. Ibig sabihin doon, medyo hinahinayan pa dyan po ipasok, ikarga sa battery natin. Yun po ang maganda kasi dinadahan-dahan po niya ang pagkakarga sa battery. Yun ang maganda na mayroon siyang soap start. Hindi katulad ng iba na direct kaagad. Delikado yung fast charger kaagad kasi masisira po ang battery natin. Dito may soap start po siyang ipapasok. Kaya safe gamitin ang ganitong klase na battery charger. So sa ngayon, ang makikita mo, dissipation po ang makikita nyo. Sa stage 1 pa po tayo. So siguro mga 3 to 5 minutes, papalo siya dito sa SS na tinatawag na soap start charging po, mga lods. Papasok siya dito. So sa ngayon, hindi po pa natin makikita yung nakalagay na 12 volts o ilang ampere kasi dito siya nag-upisa sa dissipation. Pag umabot ito sa SS dito na tinatawag nating soap start charging, lalabas na po yung soap start dito, yung voltahe, at saka yung current na isa-charge niya sa battery. So ayan, makikita nyo man, nag-iimpisa na po siyang nagkakarga dyan, mga lods, makikita mo. Tapos naka-display po dito ang 12 volts. Kung 24 man dito sa baba, naka-display yung 24 volts. Pero ito, 12 volts kasi ang battery gamit natin. So, makikita mo dito pa lang. So, aabot pa ng hindi ko alam, mga 3 o 5 minutes, mga load, bago siya matapos ditong dissipation. So, papalo siya dito sa soap start charging natin. May nakalimutan akong sabihin po, mga loads, na ano ba ang ibig sabihin doon sa dissipation dito sa pagkakarga sa battery? So, ang ibig sabihin doon, mga loads, ito niyang i-restore sa parang bago ang battery natin. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung kibas habang nakaganyan po. So, dito sa pangatlo natin, ito yung, kasi doon na tayo sa stage 2, yung soap start charging. So, ang pangatlo po, mga loads, maganda. Dito na siya sa bulk charging. So, kapag umabot dyan sa, dito pangatlo, bulk charging na, ang ibig sabihin po dyan sa bulk charging natin, mga loads, ay mag-a-apply po siya ng mataas na voltahe at saka current. Doon na mag-uumpisa na karga niya. Ayan po, mga loads, naka-display na. So, naka-read na ngayon ang is natin, yung soap start. So, papalo na siya ngayon dito sa pangatlo natin, sa bulk charging. So, naka-display na. Kung makita nyo ngayon, makita. 2.8 ampere po ang kinakarga ngayon niya sa battery. 12.9 ang voltahe na ilang consume ang ginamit siya. So, ayan po mga lods, nasa 42.5 watts ang gamit. So, ito, mas nakakatipid po ito compare sa Samsung na nagcha-charge po sa power inverter natin. So, ipakita ko muna sa inyo, kahit dito ko na lang ilalagay, anong kaibahan dito sa Samsung inverter. So, may Samsung inverter tayo mga lods, pero tingnan nyo, bumili po ako ng ibang charger. Kasi nakita ko, may iba pong magandang mangyayari po dito sa ganitong klase na battery charger. So, ipakita ko po sa inyo, ayan, makikita mo, naka 2.8 ampere tayo. Tapos, ang nagamit lang natin, almost 42 watts lang ginamit natin. So, ipakita ko dito sa competition natin sa baba. So, ibaba ko na lang yung camera. Yan. So, sa Samsung tayo, para makita nyo mga lods, yung kaibahan dito sa ginamit natin. Ang Samsung natin mga lods ay mayroon siyang 15 ampere na magagamit sa pag-charge sa power inverter natin sa battery. Alam nyo ba na kapag umabot yan sa 15 ampere na gamit sa Samsung inverter, umabot po ang gamit sa
Sa Dio dito, aabot po sa 280 watts po ang magagamit. Minimum pa yan. Pwede siyang umabot sa 300 watts nagamit. Kapag ginamit mo siya ito sa Samsung, naka C6 po ito mga lods. 15 ampere ang gamit mo sa Meralco o Dio is aabot po sa 280 to 300 watts. Pero itong smart battery charger natin na Paxor, so ito, meron po siyang 12 ampere. Ang magagamit po niya nakalagay sa likod is 150 watts lang po ang magagamit niya. Halos kapantay lang po ang gamit. Kaya mas nakakatipid gamitin ito kumpara doon sa power Samsung natin na inverter sa AC charger. Kasi kung gagamit tayo ng formula, makikita pa ba sa camera? Ibaba ko na lang. Dito na lang. Kasi kung gagamit tayo sa formula natin sa basic power is equals to IB, na ang gamit sa current sa charger natin is 12, ita-times natin ito sa 12 volts, aabot sa 144 watts po ang magagamit natin na power. Halos kapareha po sa rated na 150 watts po. Compare dito sa Samsung. Tingnan niyo po ang Samsung. 15 ampere ang Samsung. Tingnan niyo dito. P is equals to IB. 15 ampere times 12. Ang kayang ibigay po niya, so ita-times ko na lang dito, 15 times 12 is 180 watts ang magagamit. So tingnan niyo po ang kaibahan. 180 watts po ang magagamit sa 15 ampere pero almost gumamit po siya ng 280 to 300 watts. Hindi katulad sa Paxor na ginamit natin, 150 watts po. Katumbas lang sa 144 dito, tingnan mo. 180 ang nagamit kung gagamit ka sa charge sa 15. 180 watts lang ang magamit mo tapos ang Dio almost gumamit ka na ng 300. Kaya hindi po nakakatipid ang pag-charge kung palagi kang mag-charge sa Samsung natin sa AC, nako, mas lalo pong malaki babayaran mo dito. Compare po dito sa Paxo na gagamit natin, mas nakakatipid ka dito mga lods. Kasi almost magkapareho lang po. So, ang purpose kasi natin dito, kapag mahina po ang sula natin, lalo na't umuulan, o hindi magandang sikat ng araw, makulimlim, nakaka-back up po itong battery charger natin, magagamit natin. Pero ang possible doon, hati tayo. Kalahati doon sa Dio, sa Meralco, kalahati din sa solar. Kaysa full natin nagagamit doon sa Meralco ang kuryente natin kasi nga hindi na kaya sa solar kasi makulimlim. Pero kung gagamit ka dito sa battery charger natin na Paxor, maganda po kasi nahati natin instead na sabihin natin 200 watts ang nagagamit natin. So gagamit tayo ni Paxor. So hati tayo, magagamit na natin kasi malakas po ang karga dito, umabot po sa 12 ampere. Sabi ko nga, halos katumbas sa tatlong solar panel na tig 100 watts po mga lods. So dito, pinakita ko lang na nakakatipid tayo kung gagamitan natin, kung mag-battery charger tayo ng ganyan na Paxor. I-rest muna natin para malinis tingnan po mga lods. So, sabi dito, compute natin, makikita. So, tingnan nyo ha, P is equals to IB. So, nakakuha tayo ng 2.8 mga lods na ampere times natin sa 8 ampere. Tapos, ang voltage niya ngayon is 12.9. 12.9. So, ang total po dito is 36.12 watts. So, ang gamit naman natin dito is 42. O, tingnan nyo mga lods. 36 ang magagamit na wattage kung gagamitin mo ito sa solar. Pero ang consume sa Dio is almost 43. So, medyo malapit po talaga kung gagamitin mo ito sa solar natin. Hindi tayo masyadong malayo o alkansi po dito. So, 43 watts po. Dito, 36 watts. So, napakatipid po kung ito po ang gagamitin natin mga lods. So, continue habang nagkakarga po ang battery natin dyan sa Paxor natin. So, ipakita ko na lang sa 7 stages natin yung tinatawag natin battery desulfation. Number 2, yung soft-start charging. Pangatlo, bulk charge, yung bulk charging. Tapos, ang pang-apat na stage po dito ay absorption charging. So, kung may takip po ang baterya mo, so tanggalin mo yung takip. Kasi pag buhabot yan dito sa 4 stages na po sa pagkakarga, baka lumabas yung gases dun sa battery. Kaya kailangan buksan mo yung takip.
Pero ito ang atin, sealed po ito. Wala akong takip sa taas. Tapos, pag ababot ka sa 5, may tinatawag dito na battery test. So, tinitesting niya dito kung gaano nakaganda po ang battery natin. Tapos, ang 6 natin, reconditioning charging. So, ang reconditioning charging po, pag umabot na dyan, talagang feel as nyo na po ang battery na kinakarga niya. Tapos, ang 7, ito yung pinaka-importante mga lods. Meron siyang float and maintenance charging. Kapag umabot po sa 13.8, talagang standby use na po ang battery. Hindi na magkakarga. Doon lang siya. Tapos, ang karga po dito, magbababa po ang karga. Kasi tataas po ito. Habang tataas po ang karga, tataas rin. Pero pag umabot sa float voltage po, bababa po ang wattage. Yun ang maganda. Kasi nakakatipid tayo kasi gagamitin natin sa solar. Pero unlike doon sa Samdo natin, dako, hindi po siya bababa. Kung kinarga mo sa 15, talagang 15 babayaran mo. Except na lang kung papangsyon yung float voltage. Pero yung wattage na konsumo, babayad pa rin tayo ng 100, 280, mataas. Pero ito, kapag umabot na sa float voltage, bababa na lang ang wattage na ilakalagay. Nasa 20 to 30 watts na lang. Kaya nakakatipid, pwede nating hayaan sa solar po itong ganitong klase natin na battery charger. Kasi na may blower naman siya sa ilalim, hindi po siya basta uminit. Tapos, ang karga natin, tumaas na po tayo mga lods. Tingnan nyo. Ang karga natin is 13, nasa 60 watts na ang gamit. Pero ang karga, 3.8 ampere na po ang karga natin. Tapos, 13.7 na ang voltahe kinakarga sa battery. So, nasa pangatlo na tayo mga lods. Tingnan mo ang lighting natin. Naka-steady na sa ECC. Ibig sabihin, proceed na tayo sa pang-apat. So, ang pang-apat natin, yung sinasabi natin, absorption charging. Kapag umabot dyan sa absorption, nasa 80% na po ang battery natin. So, ayan, makikita mo. 60 lang ang nagamit po mga lods. Sulit na sulit. Tapos, ang ginamit na wattage po dito, o apirahe, tingnan natin yung 3.8 ampere. Tingnan natin sa 3.8, 61 o 60 watts. So, subukan natin sa kompetisyon natin. Kasi sa solar kasi natin gagamitin ang natin, battery charger natin. So, 3.8 times sa 13.7. Sabanan natin ang kompetisyon. Yan. So, tingnan nyo. 52, tapos ang gamit 60. Halos magkalapit lang sila mga lods. Pero kung i-actual na natin ito, siyempre may karga naman ang solar natin. Kaya mas mataas pa ang magagamit natin. Kaya lang medyo hati tayo kung makunimlim talaga ang panahon kasi gagamitan natin ito ng charge sa AC. Pero kung maganda ang panahon, hindi tayo gagamit dyan mga lods. Hindi tayo gagamit. Pero depende na po dyan sa inyo kasi nakita kong diskarte dito. Kapag hapon, talagang mahina na talaga ang solar kasi wala na sikat ang araw. Pwede mong gamitin ang backup na smart battery charger. Pwede mga lods. Kasi magkalapit lang talaga ang galastusin natin. Tingnan mo 60. Naka 52 watts lang. Unlike doon sa Samdon natin. Nako, talagang hindi pwede doon sa Samdon. Sa Samdon, ipakita ko pa sa inyo sa Samdon. Erase muna tayo, erase. So, ang Samdon, sa hindi pa nakakaalam, ipakita ko sa inyo ang actual po. Yan, may lalabas po na link na white dyan. I-click nyo para makita nyo yung ibig kong sabihin na Samdon na paano nagkakarga ang isang power inverter sa Samdon. O nakakatipid ba siya? Pero nakita ko mas ito ang nakakatipid. Ang Samdon, meron siyang tinatawag na 6 setting staging sa pag-charge. Meron siyang C1, C2, C3, hanggang C6. C6 yan mga lods. So, ibig sabihin doon, may 15 ampere po siyang ibibigay kapag umabot ang setting mo sa C6. So, sa bawat stages po sa setting sa C1, C2, meron po siyang 2.5 sa bawat C1, tapos C2, 2.5. Kaya pag ginamit mo sa C3, itong C3 na tayo, setting mo siya sa C3, ang lalabas mo dyan is 7.5 ampere. Alam niyo po ba na ang lalabas po sa AC, sa gamit sa Dio dito, ay aabot po siya sa, medyo kong kamera ganyan, aabot po siya sa 155 watts na gamit. Imagine mo, 7.5. Pero ito, isipin mo, 12 ampere, pero 150 lang ang nagagastos. Pero ito, 7.5 ampere ang setting. Ang bayad mo sa Dio, 155 watts mga lods. Kaya hindi ka nakakatipid.
kung palagi kang nagkakarga doon sa AC charger, sa Samdon, mas nakakatipid ka dito kung itong gagamitin mo. Kasi dito, 12 ampere, tingnan mo, 12 ampere ang gamit. 150 watts lang po ang bayad natin sa Dio sa Meralco. Tapos tingnan nyo, 7.5 lang ang kayang ibigay doon sa Samdon. Ito, 12 ampere po ang ikaya niyang ibigay. So, malaking tipid po, tingnan nyo, 7.5 na gamit mo sa karga, 155 watts, bayad ka doon, medyo mataas. O ito, 12. Pag ginamit ito natin sa solar natin mga lods, marami tayong magagamit sa 12. Katumbas po ito sa sinabi natin, tatlong 100 pieces na solar panel po mga lods. So dito na tayo, balik tayo dito mga lods. Nakita nyo na dito ang karga natin sa battery. Nakaabot na po siya sa 60% ang karga natin sa battery. Kasi pag napuno po ito, talagang loaded ang kulay dyan. Nakaabot sa 100%. So bawat badlist po, makikita nyo dito is 20, 40, 60 na tayo kung makikita mo. Tapos 80, 100. Nakastambay na ang 60 dyan mga lods. So nakakargahan po niya ng maigi ang battery natin. Medyo taas ko. Yan. So nakakargahan. So ilan na ba ang konsumo natin sa AC? So nasa 60 watts lang po mga lods. So mababa lang mga lodi. So tingnan nyo, nasa 60 na tayo. Malapit na tayo mag 80% sa karga. So ayan po mga lods, nasa pang-apat pa tayo. Yung sinasabi natin na absorption charging. So dito mag-absorb siya sa apat. Kapag napuno na po ang battery natin, lahat po talaga itong kulay blue, nag-steady na po ang kulay. Yun po, nag-steady na. So ayan, makikita mo. So habang malapit na pong makakarga ang battery, lalo pong liliit po itong karga sa wattage. O tingnan mo, bumaba na ng 59 minsan. Kasi mataas na po ang karga natin. Kapag malapit na itong mapuno, hihina rin ang wattage na gagamit sa battery charger natin sa Dio. So, yan. So, mga lods, hindi na natin tuloy-tuloy ito. Kasi lalo pong matagalan tayo kung ipapull pa natin ito. Pero nasa 60% na po ang battery sa karga natin. So, maganda po ang setting. So, ang current po ngayon, nasa 3.8 ampere. Tapos, ang kanya is 13.7 volts na po ang binigay niya doon sa battery. So, yan, okay na po. So, ang gagawin natin, mas maganda kung ipakita natin ito sa solar system natin na ikakarga natin ito sa solar. So, tamang-tama, makulimlim ang panahon na ngayon. So, magagamit natin. So, bago ko po ito tatanggalin mga lods, susubukan muna natin itong repair. Ano bang sa repair magagamit ang repair? So sa repair, so kung gusto mong ilipat po ito sa repair, kailangan tanggalin mo muna yung plug ko kahit isa lang para masiti. Kasi kung ganito na po, hindi mo na pwedeng baguhin. O tingnan nyo, nakakar tayo sa gel, charge tayo. So kung ilipat natin sa repair, hindi ka makapalipat dyan mga lods kasi naka-lock yan. So para matanggal ang lock, tatanggalin mo muli ang isang clip doon sa battery. Tapos isiting natin muli. So tatanggalin natin. Okay, yan. So, off na po yan kasi tinanggal natin. So, ipo-forward natin siya sa repair. Anong mangyayari sa repair? Yan, auto. Live PO4. O yan, repair. So, dito po sa repair, susubukan natin mga loads, repair. O yan. So, nakalagay dito is full. So, ang ibig sabihin niya po, tingnan mo, nakailaw na po lahat. Ito po lahat ang i-apply niya dito sa repair. Kung kaya ba niyang i-repair ang battery kung nasira na ba. Pero hindi naman lahat talaga nare-repair. Kung damage na talaga ang battery mo, malalaman mo rin dito kung pwede pang gamitin. Kasi pag na-full charge na po niya dito, tapos kinunan mo ng voltahe ang battery at hindi umabot doon sa mataas na voltahe, nasa 11 pababa, wala na po, sira na talaga ang battery. Pero pag lagpas diyon sa 12 pataas, pwede mo pang magamit mga lods. Hindi natin magiging malakas pa muli ang battery nyo. So dito po, ang sinabi doon, nakalagay repair, makita ba? Aabutin ng 16 hours po, nakalagay sa manual, kung gusto mong mag-repair. Pero hindi ibig sabihin, sa 16 hours na marirepair talaga kasi may mga damage na talaga na battery na hindi na kayang i-repair. Pero kung light lang ang damage mo, talagang magiging brand new na naman o magiging recovery na po o ma-restore po ang battery natin. Tapos ito, magagamit rin ang ganitong paraan mga lods sa pagkakarga natin sa solar. Kasi ang makikita mo dito sa wattage na Dio natin, pabago-bago po ang wattage, may 24, may 90.
ibig sabihin, ang current doon, mayroong 2, 6, 8, 10, tapos baba na naman po siya. So, nagtitrickle po ang karga sa battery. Pero ang design, paabutin mo sa 16 hours para malaman mo. Pero ito sa solar, pwede natin magamit, mga lods. Kaya ito, isa dagdag idea natin, mga lods. Habang makulimlim ang panahon, pwede kang gumamit ng repair na trickle. Kasi ang current na papasok sa battery, ito pa bago-bago, makikita mo, 25, 89, 39. So, ibig sabihin doon, ang karga niya sa battery, mayroong 2, 5, tapos may 10, bababa na naman siya ng 3, 2, 5, 10. So, taas, pababa, pataas, pababa. Yun ang isang idea na pwede nating ilagay doon sa solar power natin habang nire-repair pa ang battery natin. So, mas maganda ngayon mga lod. Susubukan na natin sa solar natin kung anong mangyari kung itatap natin ito sa solar natin. So, ito po mga lods, ang solar system natin na upgrade sa mga hindi pa nakakaalam. So, ang gamit natin ay Samdon. So, yung isang power inverter natin, may experiment pa tayo doon. Tapos, ang gamit natin sa hindi pa nakakalam, Elejoy, 400 watts, 4 na pieces po, na bawat isang 100 watts, 4 pieces, kaya mayroong 400 watts na gamit dyan. So, wala na pong araw ngayon kasi makulimlim at umulan po ngayon dito sa amin. 0.12 na lang makikita mo sa karga sa battery. Tapos sa kabila, ito naman ang 600 watts na Elejoy, nasa 400 na yan mga lods. Dalawa po na 200 watts na Neo Tiger Neo po ginamit natin dyan. Nakita ko ito, sample po sa inyo. 2.8 ampere. Ayan, 2.8 ampere. Ang ginamit natin sa Dio is 40.9 watts o 41 watts ang ginamit. Pero gumamit naman tayo dito ng 61 watts po. O yan, makikita. Yun po ang sinabi ko. Kung hindi po ako gumamit nito, wala na po ito. Balik ako sa normal. Kasi umulan at makulimlim. Pakita ko doon sa bintana dito mga lods. Ayan, umulan po mga lods. Kaya hindi mo basta magagamit ngayon ang solar. Tapos tingnan mo dito, 0.09 na lang ang karga sa LG natin doon sa battery. Dito sa kabila naman, 0.41. So medyo malakas po dito pero pareha po sila 400 watts. Dalawang 200, ito 4 na tig 100. Pero mas malakas po dito, napansin ko. 0.44 ampere ang natira. Pero dito sa kabila, nasa 0.12 lang. So wala na yan. Pero dahil meron tayong sinasabi natin na battery charger, kaya niyang kargahin. Binigyan tayo ni battery charger ng 2.8 ampere. Tapos 12.3 volts. So mga lods, hindi pa tayo umabot sa volt charge. Nasa 12.7 ang voltage, tapos ang current ay 11.8 ampere. Tapos 12.7. So, tapos ang gamit na natin dito, umabot na sa 145 ang wattage. Yun ang sabi ko na kapag mag-full volt charge na po siya, tataas na po ang ampere ay 11.8. Ayan, makikita mga lods, 11.8. 12.7 volts ang sa voltahe. Tapos ang gamit natin sa Dio, 146 po ang gamit natin. O 40. O yan, makikita. So yan, makikita nyo sa taas ko muna. O yan, 12.4. 12.5 ang battery indicator natin. So tapos ang ginamit natin is 60 watts. So ibig sabihin, 60. Tapos dito, 146. So medyo tapadi tayo ng 120. Pero itong ginamit natin, hindi tayo gumamit ng appliances dito mga lods kasi nasa 11.8 naman ang karga. May kataasan po ito. So pwede tayong sumubok dito sa computer. Subukan natin ito. Na-switch on ko na dito mga lods. So maabot sa 129 ampere kasi ginamit natin yung computer. Tapos ang battery indicator is 12.2. O yan. So nakakaya niya ngayon mga lods kasi gumamit tayo ng battery charger. So ang gamit natin 144 sa Dio. Pero ang gamit natin dito is almost 100 pataas. So lagyan mo natin ng coin kasi hindi ito nalagyan natin ng coin. Yan. So yan po. So magkano na ba ang wattage? So yan po, wattage sa 140 watts na po ang gamit. So 169. O yan po mga lods. Nagamit natin was 143 watts. Sa Dio yan.
Pero ang ginamit natin sa solar is 100, o bago-bago, 156. O yan po, mas mataas tayo kunti dito sa Dio natin. So ito mga lod, pinakita ko lang na mayroon tayong optional na pwedeng gamitin. Na sa solar natin, tinatap sa battery, ang battery charger natin. So ayan, makikita naman na nasa 35 Celsius. Tapos 11.8 lang po ang nakalagay po dito. Tapos 12.4. So yan, yan ginamit natin. Tapos yung computer ginamit natin. Tapos ang panahon, pakita ko sa inyo, ayan po mga lods, umulan. Ayan. So wala, umaasa tayo lang dito sa battery charger natin. So sa mga kalodin natin, kung gusto nyo itanong, paki-comment po sa baba kung ano pa bang hindi natin nasabi sa Paxor natin, battery, smart battery charger natin.